ibabahagi na lang ho natin, yun pong panayam ho natin dito po sa isa hong biktima ng pang-scam, no, mga kabombo, no, dito po sa atin, no. Hindi lamang ho pala doon po sa Jones Isabela na itala yung pong pang-scam ng ito pong sinasabi at iniimbestigahan ho ngayon ng PNP na JMT, no, na kung saan ito po pala even ho sa other areas na rin, mga kabombo. No, meron nga ho tayong kababayan na kung saan ay nakapanayam ho natin. Ito, nagpatago na lamang ho siya ng identity, no? So itinago na lamang ho natin siya sa pangalang Ana, no? Hindi po yan yung tunay na pangalan ho niya. Isa ho sa mga biktima ng scam, and syempre kung saan ay kanya hong ibinahagi nga ho dito po sa atin ho, no, sa Bombo Radyo, kung paano po ba yung nangyari ho sa kanya, kung paano ho siya na scam or paano ho siya napabilang dito po sa mga biktima, kasi marami ho ito, no, sa mga kabombo ho natin. Yung iba hindi pa raw ho nasasabi sa family. Alam niyo ho, mainam ho na sabihin ho ninyo sa pamilya ho ninyo, kasi syempre nandyan po yung pong ho, no? Mahirap din ho na kayo lamang ho yung nagdadala ho niyan. And I hope sa mga pamilya talagang be a support, no, nito pong mga victims of scam, kasi mahirap din ho na dalhin ho nila yung pong bigat ng pakiramdam na sila ho'y naging biktima ho ng pang-scam, lalong-lalo na yung iba na talagang matindi ho yung pong nawala ho sa kanila, no. Yung iba siguro ay hindi po nakapag-invest ng malaki, pero yung iba malaki ho kasi yung pong na-invest. So yun po yung mahirap, no, mga kabombo. And siguro ito pong bagay na ito maging paalala na lamang ho dun sa iba ho nating mga kababayan na maging mas maingat, no, para makaiwas sa mga ganito hong mga pagkakataon. So kahit na mga sabi nga ho natin, yung iba hindi mo akalain ho, no, parang kapanipaniwala. Pero kung magdidig deeper po kayo, posible hong yun nga ho, scam lamang din ho yan kung sakali man. Anyway, narito po yun pong panayam ho natin dito po kay Ana, no, dito yun na pangalan ho niya, isa ho sa mga biktima, no, ng scam, mga kabombo. So narito po yung panayam ho natin sa kanya. Yung isang friend ko, nakita ko nag-post siya sa Facebook na nag-earn siya ng money through JMT. And then, syempre, sabi ko, how? Nagtanong ako, paano? Di syempre, siya, nakaka-payout siya, so nagtiwala ako kasi nga friend ko siya. And then, nung mga nasa November 19, nag-promo sila. Nag-promo sila ng buy one, take one. Yung parang, pagka nag-recharge ka, may free ka pang isang account. So, di ba, ang ganda. Tapos may gift pack, subsidy, ganun. Ang gaganda ng mga offer nila. So, maraming tao yung kumagat. Kaya yun, madaming taong nabiktima. Opo. Ma'am, paano ho kayo nakasali ko rin? Paano ho yung parang May isasend po silang link. Tapos, magta-tasking ka po ng music ko, no? Tapos, may certain amount na makukuha per music. Depende po. So, kung magkano yung ipapasok mo na pera. Kung 1 to 60, 7 pesos per music. 6 na music per day. Oo. Pag mas malaki yung pinasok mo, mas malaki din yung kikitain mo. Pag 12,400 per day. Oo. Ganun po. Oo. So, yun ma'am, na-withdraw nyo naman ho agad yung kita Hindi po. Yung kita mo, i-withdraw mo sa may corresponding one kasi po. May corresponding day. Kunwari, kung magkano yung pinasok mo, kung 1 to 60, Webes ka lang pwedeng mag-withdraw. Ganun. So 7 per day, 7 pesos per day, tama ho? Or 7 pesos per music, tama ho ba? Per music. And then 6 music. So 42 per day. 32 per day. Parang yun lang yung kita ho ninyo, kumbaga. Every day po yon 6 months, ay for 1 month. So mababawi mo yung 1 to 60 for 1 month. And then sabi nila, tuloy-tuloy na yung subscription mo for 1 year. So, di ba 42 per day na may pumapasok sa'yo, ganun. 42 pesos. Ngayon po, magkano po yung parang inihulog ninyo?
Noong una po 1,260, tapos may mga investment kasi yan. May pagpasok ka ng kunwari 450, mag-i-invest ng 60 per day. May mga investment pa sila maliban dun sa recharge. Nagpasok din ako ng 500 doon. Tapos nung nag-offer sila ng 1 by 1 take 1, nagpasok ako ng 12,000. Mm-mm. Kaya mahigit 14 po yung nakuha nila sa akin. Mm-mm. Opo, 12,000 kasi yun ay magiging ilan po yun? 400 per day po yan. 400 per day po ang bayad mo pag nag-tasking ka. Oo. Since buy one take one ho siya, ilan na ho yung account ho ninyo noon? 2 po. So, bali 800 per day pagka nagkataon. Oo. Ayun lang. Opo. So, when it comes naman ho riyan po sa dito po sa dalawang account ko ninyo. So, naibigay rin ho yun sa inyo or hindi na ho? Hindi po. Kasi ang sabi nila, mawi-withdraw yung nung November, na ba yung araw yung Friday, 21, November 21 po yung withdrawal nagpasok ng 12,000. Oo. Kaso, Nag-shutdown nung Thursday. Ay, hindi pala. November, wait lang sir. Tingnan ko yung exact date para November 27 po siya nag-shutdown. Oo. November 28 po yung dapat na withdrawal. Oo. So wala na, as in hindi Wala na. Madami pong nag-aabang ng withdrawal nila ng Thursday, tapos biglang shutdown. Sabi nila magbayad kayo ng ganito, management fee para mabuksan yung mga account ninyo kasi nagipag-ugnayan ang Bangko Sentral, Paymaya, chuchu para mabuksan itong account nyo, ganun. Mm-hmm. Pero Opo. wala na. Sabi nila na-hack daw sila. Oo. So nagbayad po kayo? Wala po. Ay, ewan ko. Sabi nila may nagbayad pero wala ding nangyari. Mm-hmm. Pero ako hindi na ako nagbayad. Mm-hmm. So, paano ho? Ano pong ginawa ho ninyo nung nag-shutdown na ho? Nung nag-shutdown na po, nag-abang muna ako ng kung anong gagawin nung pinaka-leader na nag-introduce kasi syempre, alam ko din na yung nag-invite sa akin is kasi andito lang din siya. Syempre, biktima din siya kasi may nag-invite lang din sa kanya. So, yung pinalo ko na talagang nag-introduce dito is siya yung inaantay kong maggumawa ng paraan para sa investigasyon. Kasi for sure, siya yung unang nakausap ng gumawa ng platform, di ba? Opo. So ngayon ma'am, naghintay ho kayo ng action kanyo ho nung leader ho ninyo? Anong nangyari? Yes po. Sabi po niya, nung una, pumunta daw siya sa police, pero nung hinihingi namin yung papel, yung complainant copy na galing sa police, sabi po niya, hindi daw po kailangan yun kasi wala naman daw kaming kakasuhan. Sino daw kakasuhan namin? Si JMT. Eh di, ang kuwan naman namin, kahit sa barangay ka mag-complain, may kopya ka pa rin, kahit hindi mo alam kung sino yung suspect, di ba? Opo. For the police record or for officially legal for legality. And then ang sabi niya the following day, sabi niya syempre yung mga tao lalo na yung mga invites, sila yung nai-stress kasi sila yung kinukulit ng mga tao lalo na yung mga matatandang nagme-maintenance pa, sumubok, nagbakasali na sana lumaki yung pera nila para may pang-maintenance sila. Yun, yung mga na-stress talaga, sila yung nag-aabang kung ano yung move. And then, sabi nung leader na si Jacqueline is, sabi niya nakipag-meet daw siya sa Regional Director ng Anti-Crime Division ng Saturday. Regional Director ng Anti-Crime Division with the escort of the barangay officials and Anti-Crime Division. Without any names. Hindi ko po alam kung sino yung mga kasama niya, kung totoo. Wala pong picture. Anong sabi? And then, nung tinanong, wala pa siyang tinanong namin kung, siyempre may doubt. We doubt if the
regional director is makikipagkita sa labas kasi alam natin mataas na tao si regional director Mm. at maraming appointment ang regional director. Mm. Tapos, Sunday po ng gabi, nagsabi siya na may lead na daw si regional director at naglilikom siya ng pondo, panggas at pang-food para ma-surveillance at mahuli na. I don't know how, kasi wala namang complaint, walang kopya ng complaint, paano nila huhulihin kung wala namang warrant of arrest? Mm. Diba? Okay. For legal, kasi paano mahuli ng isang tao kung wala kang warrant of arrest? Kasi wala kang complaint sa PNP. Mm. Yun po. Okay. Pero hindi ko po alam kung sino si RD. And then may sinend siya sa akin na RD na nakachat ko si RD. RD Eco claiming he is the regional director of the Anti-Crime Division. Ang office daw niya is San Fernando, Alicia. Mm. Oh. Ngayon? Nagganun po ako ng, sir, may lead na po ba tungkol po ito sa scam, sabi ko. Hindi ko po sinabi kung anong scam. Pero alam na niya, may idea na si director. Na, ay maraming nagre-reklamo dyan sa JMP scam. Sabi ni director sa akin. Mm. Tapos, tinanong ko. Tapos, sinearch ko si yung profile ni director. May nakita kong profile niya. Ikaw ba to, sir? Sabi ko. Sabi niya, hindi po ako yan. Sabi niya. Mm. And then, sabi ko, ay, akala ko po kayo yung ID ng RD. Yes, I am the regional director of the Anti-Crime Division. Sabi niya. Kaya po, nagtataka ako bakit ganun kabilis mag-reply si regional director at ganun ka at gusto niyang tumawag. Sabi niya, tawag ako, may I know your number at tatawagan kita. Ako, mag-usap na lang tayo, ganun. May asawa ka na ba? Bakit bawal tumawag? Sabi ni regional director. Yun po. Tapos, nung Monday pala, nagpuntas ulit yung dalawang si Lito and Jacqueline, pumunta ulit sila sa NBI. May pinasa naman silang picture ng selfie nila na may pangalan dun sa complainant sheet, pangalan nila, and then blanco na. Ngayon tinatanong namin, may si content of the complaint, pero ang sabi nila, wala daw, kinuha daw lahat ng NBI. O ngayon po, syempre, na-stress na yung mga tao kasi hanging na, sabi nila, huhuliin na, may lead na daw si RD, tapos biglang wala na naman kasi hindi kami nagpondo. Magkano naman yung sinisigil sa inyo para dun sa paghuli raw? Kasi madami daw tao si regional director po kasi pagkakuan daw may protector daw sa PNP at NBI kaya yung mga private investigator daw po ni RD ang gagalaw kaya kailangan naming pondohan. Pero hindi po namin alam kung sabi niya any amount will do. Any amount will do pero ewan kung may nagbigay, sabi nila meron. And one thing is, additional is, nag-aalok ulit. Sabi niya, victim din daw po siya, si leader, victim daw siya na hindi ko naman alam na scam, gusto ko lang tumulong sa mga tao. Sabi niya, okay, pwede na, excuse, gano'n. Pero bakit itong si leader, alam na nga niyang scam ang platform, nag-aalok ulit siya ng platform ulit. Ano naman ho yun, ma'am? Ikita ka daw po, para daw makabawi yung mga tao sa JMP, may inaalok ulit siyang platform kasi naaral na daw kung paano trabahuin ang platform. Yung leader na binabanggit ho ninyo, personally, nakilala ho ninyo? Hindi po, pero kilala ng mga taga-Jones. Kasi siya yung malayo po ako dyan sa Jones. So, siya, nag-charity event po siya. So, maraming personal na nakakakita sa kanya. Dun sa Jones? Yes po. So, yun po yung chinat ho ninyo na how? Kanyo ho? Opo. How, ganun, interested, ganun. Dun sa
sa friend ko po yon, hindi po siya leader. Victim lang din po siya. Mm. Parang inirefer lamang ko kayo dun sa leader na binabanggit kanina. Apo. Bale, finalo ko lang siya, yung pinaka mismong finalo ko. Kasi syempre, paano kaya naging ganito? Syempre, tinanong ko kung saan yung pinanggalingan ng platform na yon. And doon ko nakita na siya yung nagpapa-charity. Paano nyo nalaman na kilala siya ng mga taga-Jones? May mga pictures ba siya na... Opo, marami po. And may mga nakakausap po akong mga taga-Jones na victim kasi may group chat doon. Gumawa sila ng group chat. Kaya alam ko na marami nakakakilala sa kanya na taga-Jones. Na personal na nandun. Opo. And yung friend ko is taga-Jones din po siya. Oo. So nakausap na niya one time itong leader na ito. Opo. Pero hindi po siya laging nakakausap kasi malayo nga po kaming pareho. Nagtatrabaho. So ang mga taga-Jones ang nakakapag-usap sa leader. Kuno. May mga pictures siya, ma'am, na may charity siya, gano'n? Or... Opo, marami po. Tapos yung nakatanggap po siya ng motor, meron din po. Oho. So, pagdating po dun po sa paghingi po niya ng mga bayad-bayad para dun sa pagkakadakip po niya nitong alleged na panroko, scammer, kumusta, ma'am? May mga nagbayad rin po ba dyan? And even dun sa bagong alok na naman po niya? Hindi ko po alam, pero may GC po, may screenshot po na nag-send sa akin na ewan ko kung kasabwat po niya or what. Hindi ko alam kasi nga may trust issues na tayong lahat. Everyone is a suspect na may 700 daw po na nalikom. Hindi daw po enough para gumalaw yung mga tao ni RD. Oo. Opo, sir. Sir, yun na lamang ho, ma'am, no? Sa ngayon. And if ever na may mga nais na lamang ho kayong ipanawagan ho, ibibigay ko na lamang ho yung pagkakataon to. Panawagan ko lang po kung mas mapapagaan po pagka kung mali na, wag nang dagdagan ng mali. Wag nang dagdagan. Tapos for awareness, wag na tayong sumali sa kung ano-ano. No easy money. No easy money. So good to be true. Lesson learned sa ating lahat, pero sana lang yung mga nabiktima, wag nyo nang biktimahin pa. Konsensya naman po. Magpapasko. Kawawa naman yung mga tao, lalo na yung mga umutang lang para makasali, naglending lang para makasali. Siyempre, krisis ngayon, nabagyot lahat-lahat. Tapos, gaganyanin nyo pa, di ba? Opo. Di ba? Matakot po tayo sa karma. Oh. Ma'am, yung pong iba, gaano karami ho? At kung kayo 12,000, may mas mataas ho ba sa inyo? Ay, mataas po. Yung isang friend ko na bagong opera lang, aabot po ng 200,000. 145 sa kanya, maliban sa mami niya, anak niya, pamangkin niya. So talagang... Meron pa pong nagsabi na yung matanda na siya, yung inipon niyang 20 peso coin na 10,000, amounting to 10,000, i-invest niya doon sa pag-asang matutulungan niya yung mga anak niya for her maintenance. Kaso wala. Opo. Sige po. Ate, yun na lamang ho. Thank you po ulit sa oras po ninyo. Thank you po. Balitaan nyo na lang po kapag may kwan. And panawagan po sa cybercrime din pala, gusto kong maliwanawagan kung sino po talaga ang Regional Director ng Anti-Crime Division ng Region 2 at bakit po kayo nanghihingi na sa mga biktima ng pondo, panggas at pang-food ninyo. Kung totoo man po. And kung hindi po totoo, willing po ako na i-send yung mga conversation namin nung nagkiklaim na RD po siya. Sige.